Lord, amen, amen. Ikaw ay mamasdan, makadinig ako, sa iyo ay kumisa. Puso ko'y tulog sa'yo. Mapabunga nagsusumamo, magindama. Ikaw ay mamasdan, makadinig ako, sa iyo ay bigasan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pasinta. Kaluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord Jesus. Ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yung ganong awit na yun, yung ating mga puso na laging sentro ito ng ating pagsamba sa Panginoon. Kung ang Diyos katulad siguro po ng tao na titingin sa panglabas na anyo, parang ang hirap pumasana. Pero ang Diyos lagi kasi tinitingnan ng ating mga puso. Salamat sa Panginoon dahil sa puso kasi walang walang hirap na kayang dayain ang ating mga puso. Yung laman ng puso, sabi ni Pastor kanina, parang nabanggit niya sa preaching lumalabas din sa kaya ngayong hapon ito, hayaan po natin na ang pagbabas sa ating mga labi ay papuri sa Panginoon. Kapatid, anong mabilis mo lang? Jesus is my Savior, I shall not be moved. His love and favor, I shall not be moved. Sisilaw ako. Dito ka kapatid, dito ka. Ikaw, mabilis na pa, para matanggal Gusto na ikaw, di mo mag-gitara? Tatalikod ako sa araw. Anak. Jesus is my Savior. Hindi. Hindi natin talikod ako sa araw. Malak pa kayo. Jesus is my Savior, I shall not be moved. His love and favor, I shall not be disappointed. I'm planted by the water, I shall not be moved. Once more. Jesus is my Savior, I shall not be moved. His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree, just planted by the water, I shall not be moved. 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 Just like a tree, just planted by the water, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree, just planted by the water, I shall not be moved. Everything with Jesus. Everything with Jesus is sweeter than the day before. Everything with Jesus, I love Him more and more. Jesus is and gives me, and there is the one I'm waiting for. Everything with Jesus is sweeter than the day before. Everything
baby Jesus is sweeter than a day before. Every baby I love you. I love you more and Jesus saves and gives me. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Dapat na lang tayo. Ano, dapat ganyan tayo. Relasyon natin sa Panginoon habang tumatagal. Diba? Yun yung mga kanta noon eh. At sa buhay po natin, alam nyo, yun ang sikreto eh. Na pagka nararamdaman natin na tayo po ay napapagod na, parang gusto na nating huminto. Nandito na lang Lord, kasi okay naman na ako eh. Pero alam nyo po, ang Diyos ay iba. The more na tayo po ay tumatagal dapat na kasama ang Panginoon, parang yung ating mga asawa. So, tayo ito may asawa. Ito din, may asawa din. Na, may kanta dyan si Pastor, gitarahan ko. I'll wake up now. Siya pag-gitarahin mo. Hindi, gitarahan ko siya. Hindi. Oh. Ikaw nga, Pastor, kasi. Sige, sige, haranahin tayo. Ako po'y awit ko para sa mga may asawa at sa walang asawa. Sige, bago ko buksan yung word ng Lord. Isang papuri, ito po yung pinamaga-awit. Ito yung kinonsyat namin ni Butcharbet ng pamagat-awit Takewear. Kasama na ako doon sa awit Takewear ko sa Wesleyan University. Maski pa panglaw, di ka natatanaw, kahit sa panglaw. Si Brother Arquelita, oh. Comment si Sister Susan. Halika, oh. Oo nga, oh. Pastor, ilang song. Pagtatagal ako, maghihintay, ay tulitin pang muli. Panahon na nagdaan, di ako mapapagal. Di malumbay, aking tutulayan. Ang bawat oras man, alam na may kapal. Kasi huwag makaliba, pagkat wala na ng iba, ako'y nakapatuna sa naramang aking sinta. Nais ko'y malaman mo, hindi ako mahihiya. Pagsigawan sa mundo, mahal na mahal kita. Nang tatagal ako'y maghihintay, ay kulitin pang muli. Panahon na nagdaan, kaya kung mapapatagal, di malulumbay, aking tutulayan. Ang bawat oras na alam ng kapal. May pasip ka yan, oh. Ayan, praise. Praise lang siya. Sa Canada. Praise sa Canada. Kaya nung nabalik ako sa ministry, yung mga pastor na nakakilala sa akin, hindi naniniwala na ako'y totoong nag-ministry. Sinubukan ko, di may nirereto. Ay sabi ko yun, masisira ministry pagka pinatulang ko yan. Una, tama, pastora yan, pero kapatid niya, lasinggero, nanay niya, gano'n, may mga problema doon sa anak, patatay ng anak. May mga gano'n eh, kailangan makikitang dalaga na kuwan, sa Diyos na lang ako kinakasumak na. Hindi na naging katwiran ng taong tinawag ng Diyos na pinagin. Sige, Pastor. Lord, amen. Meron akong, actually, 3 araw ko na itong nag-usap tayo. Humingi ako sa Lord ng yung suited sa place.
Yung binigay sa akin nasa Mark chapter 4. Kaya lang, nakalimutan ko yung salamin ko sa sakyan. Nagbablard eh. Ayun, meron. Ay, ito pala eh. Hindi, meron dito. Kaya hindi masisisi si Bible nasa cellphone, madali kong basahin. Ito yung sabi ng ng Mark chapter 4, titulo 26, versikulo 4:26. Sabi dito, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Tutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantalang ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung papaano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa tangkay. Pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Well, basahin mo nga sa ibang salin. 26 po. Hanggang 29. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong sa kauhay. Pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Isunod mo nga kapatid yung parable of the sower. Hanapin mo riyan. Yung tricycle, bakit punta rin? Magkano single sa inyo? Kayong lahat, 60. Dalawang bicycle. 60 isa, di ba? 20. Hanapin mo yung parable of the sower. Meron akong hinahanap na word eh. Yung parable of the sower, merong limang uri ng binhi na inihasik. Nakita mo na? Matthew 13. Yung binasa natin, Mark 13, Mark 4. Sa Matthew 13, Basahin ko pa. sige. Nang araw na yon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao, pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nagkatayo sa baybayin. At pinagsalita niya sila ng maraming bagay sa mga talinhaga kasi nasabi, narito ang mga asik ay yumaong upang mag-asik. At sa pag-aasik niya ay nahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang iba'y nahulog sa batuhan, do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagkasikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay mga nakatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawag at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa at nagbunga ng ilay tig 100, ang ilan ay tiga-anim na po at ang ilay tig 30 po. At ang may pakinig ay makinig. Meron akong nabasa rito na yung binhi kinulang ng halumigmig. Isang malalim na Tagalog kasi yung halumigmig eh. Parang yung halumig.
lumigmig kasi ano yun. Pagka niya, buhay natin yun. Nabasa ko ito eh. Parang hamog. Humid. Hindi. Yun, yung... Maya-maya, may tutungkulin ako riyan eh. Yung saktong word, nabasa ko natin, yung namatay yung halaman kasi kinulang siya ng halumigmig. Nakuha niya? Yung halumigmig. Kinulang siya. Oo, yun yung moisture na. Humidity. Nakuha niyo na yan. Ngayon, yung halumigmig, lumalabas yon sa panahon ng amihan. Nasa lumigmig. Pag ikaw ay magsasaka, ang the best na pagpapamunga at pagpatubo ng halaman, amihan. Hindi habagat. Ang basa kasi natin, dalawa yan eh. Habagat. Panahon ito ng tag-ulan at bagyo. Yung hangin ang gagaling ito ng yung dagat. Yung amihan, nanggagaling ito Kasi yan ang tingin. sa amihan. Ngayon, kung babalikan ko yung yung process of growth ng isang halaman, sabi dito, sinabi ni Jesus, the kingdom of God is like a seed. Sinabi pa niya, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nahasik ng binhi sa kanyang buko. Natutulog siya kung gabi, bumabangon kung araw, samantalang ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa, tingnan mo ha, ito process. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa katangkay. Pagkatapos, nahihitik yung ito sa butil. Pag hilog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng mga taong nagasik sa pagkapanahon na para ito'y anihin. Pag ikay magsasaka, ang tangi mo lang gagawin, magtanim ka, maghasik ka. Diba? Ngayon, pagka nagtanim ka, naghasik ka, hindi mo na problema kung paano tumubo. Ang lupa ang magpapatubo. Usbong muna. Nakakita kayo ng mga balinggot na binhi. Usbong muna. Susunod. Ano sabi dyan? Usbong muna. Sabi niya, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Di ba pag nagtanim tayo, wala namang assurance yun eh kung yun ay tutubo o mamumunga o malalago. Basta ang gawin mo, yung part mo. Magtanim ka, maghasik ka. Ngayon, pag yun ay bumaksak sa lupa, sabi nung kaibigan kong agriculturist, pag tamad ka magtanim, ibuto ka, ibalibag mo na lang. Kaysa huwag mong itanim. Pag ibalibag mo yan, tutubo yun eh. Kaysa tamad ka, ayaw mong idalhin sa lupa, ibalibag mo na lang. Meron kaming kaprasong lote, halos ganito eh. Nakita nyo yung may tumubo doong sitaw, sili, kalabasa. Hindi alam kung anong mga tumutubo. Marami pang sumusulpot. Kasi lahat ng buto na niluluto namin, doon namin ibinabalibag. Di ba? Ngayon, hindi namin alam kung paano tutubo yun, kung paano mamumunga. Basta, ang ginawa namin, naghasik kami. Naghasik namin, natulog kami. Namahinga kami. Ngayon, eto na. Dumadating yung usbong. Susunod, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim.
usbong muna. Una, usbong muna. Lumilitaw sa katangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. At kapag hinog na, ang mga butil agad itong ginagapas ng taong nagasik sa pagkapanahon na para ito'y anihin. Amen. Amen. Ang pag-aani, yung the best way ng harvest, it's anihan. Amihan. Malungkot ang magsasaka pag umaani siya ng panahon ng kabagyuhan. Nag-agree po ba kayo ron? Kaya pastor, maganda anihan. Maganda yun. Kaya yun ang hindi na natin i-church na title na rin kasi yung lugar, Amihan. Kaya dapat ang mga magsasaka dito, Mm. masipag magtanim. Pag, Kaya yun? oo, tama. Ngayon, yung magsasaka na yan, dapat alam niya yung power ng Diyos. Ang lupa, ang nagpapasibol. At hindi madali, may process eh. Usbong muna. Sanga. Nagbubunga. Eh, yung bunga rin, hindi naman kagad bunga yun eh. Hihintayin mo pa rin yun na nahinog yun. Pagkahinog na, dadapasin. Sabihin, hindi madali yung, ito na. Meron kang dapat sundin. Ngayon, kung gusto mong lumago, matuto kang maghintay. Bumasa ng panahon. Ngayon, bilang mga missionary, senior ko sa grupo, feel nyo yung ground. Amen. Hindi ko alam kung ano na pinakita ng Panginoon sa kanya. Feel nyo yung ground. At ikaw naman, sabi mo, maraming kumita rito eh. Ang baligin, Yun yung Panginoon. Pero hindi mo sinabi sa akin nung una tayo nag-usap na maraming kumita rito. siyempre, nakabami pag-uusap natin eh. Ayun, ngayon ko lang Sa dami ng narinig. kwento dito sa Amihan Mission Church nito, na dating Amihan UMC, Yun ang pangit. na dating feeding program ni Pastor Daniel Bidanya, na nang umalis ako rito, naging feeding program ni Pastor Luisa. Maraming kwento. Maraming magsasaka Ang kasi. ganda lang nito, yung mga tao, kinikilala naman tayo, mga ibinyag yung certification sa atin na Marami kasing magsasaka kasi. Wala Una, silang church. pastor, Wala silang church. maraming magsasaka hindi marunong bumasa ng panahon. Uusbong pa lang, ma-harvest na. Yun ang mahirap. Tinatalbusan na. totoo yun. Natalbos na kaagad. Oo. Hindi sila marunong Bunga nun. maghintay ng yung taga sa panahon. Mm. Ba? Mm. Kasi mahilig ako sa lupa eh. Kahit anong klaseng lupa eh. Nadadakot ko yan eh. Kaya dito nakita ko. Ako positive ako sa lugar. Nakita ko dito yung mga bata. Ang mga bata ang hihila sa kamay ng magulang papunta dito. Basta pastor, meron lang masipag na magsasaka. Marunong, ang magsasaka, masipag, marunong bumasa ng panahon. Matyaga. Alam yung Amihan, ano? Alam niyo amihan, yung taga sa panahon. Hindi mga naligaw, sambaan yung Amihan, ito na, ano na. Oh. Amen, mga kapatid, ano gusto niyong idagdag? Sister Christy. Mga kapatid, panahon na para kayo magsalita, patungkol sa Amihan, meron pala yun, no? Ha? May ba Parang narinig ganun. yan, ano? Matagal akong mahanap ng supportang verse dun sa Isaias ito, di ba? Yung Amihan. May ulo na ako mga supporting verse na yun ng Amihan. Siguro po. Parang yun yung humati sa dagat. Sa text. Siguro po para sa akin, nasa akin na, siyempre, tatanong pa din mamaya pag nag-iisa na kami ng ano po siguro, sa akin lang o sa amin, dahil din naging ano na din namin sa team. Kaluluwa talaga yun. Hindi na lang yung mga material din. Hindi po tayo, well, thank God, kung may financial favor or blessing. Pero ako po, inamin ko at naging ano na din ang team. Yung talagang solving. Saka na yung financial gain o sinupagaman ng mga politiko na magbibigay, we careless or we don't care at all. Kahit wala pang mga pangako sa amin na financial gain or sharing ng mga finances, we don't care. As long as mayroong open field na ma-harvest. Kasi naniniwala ako, sa tagal na din ng karanasan ko sa ministry, sa dami na rin ng sabi mo, Pastor,
Ano yung term ni Pastor? Nabigo, ano? Nasawi. Kasawi yan, kasawi yan. Mga kasawi. Ano naman Hindi ka talaga sa sa pag-ibig, ministry? ano, pero sa ministry. Lalo na kung meron ka pang dala-dala sa sarili mo, masasawi ka talaga yun. Pero sa dami ng kasawian, ganun din karami ang katagumpay. Amen. Kasi after mong masawi, napupunta magtatagumpay ka, hindi dahil sa sarili mo, dahil ibinangon ka ng Panginoon. Ngayon po, siyempre po, si Pastor Ed yung nakapasapin ng Panginoon dyan, kami naman yung mga supportado lang naman siya sa yun siya, sa kanya muna magsasalita. Close din sa amin. Ito po, basta kung ano ang ng Panginoon, kung dito niya kami susuguin, well, siya yung tatawag at tatawag sa amin o magdadala dito. Financial gain, saan ba kukuha ng panggastos, be careless, Pastor. Not boasting about may pera kami, wala po, mga empleyado lang kami. Kadalasan niya, nagdadainan din ano. Pero naniniwala po kami, when there is mission, when there is a vision, may provision. Yung para, yun po yung nakikita ko, kaya nabibigo ang, sorry lang po, tagal, mga matured naman tayo dito. Kaya nabibigo ang maraming Christian ministry. Kasi ang pinag-aagawan yung financial gain. Pinag-aagawan yung pakinabang na material. Ang hindi nila nakikita, yung gain ng Panginoon. Totoo po, aminin natin, marami talagang ministry. Mga Christian. Kaya, yung mga born again, sabihin natin, para magaling natin, yun po yung nagiging problema. So, kami po, siguro, ako personally, just sa nakikita ko sa team, hindi po talaga financial gain. Yung open field to harvest. Kasi panahon na masasawi po talaga tayo pagka yun pa rin yung at this point in time at sa kalagayan ng mundo, magpapagalang tayo kapag hindi natin nakita yung purpose sa yung mission ng mundo. Yun po. We are, I mean, para bang willing ka nga eh. Ako at this point, willing talaga ako na sinasabi mo nga sa Lord, nagtatrabaho ako ngayon para sa ministry, para sa assignment mo sa akin. So, huwag mo kung hayaang mawawala ng trabaho kung yun yung pagtutuhanan ko. Kasi, gagamitin ko sa pagdating ko sa yung munang resources na nasa atin. Ngayon po, kung para dito kami, naniniwala ako na sasamahan kami ng Panginoon. Mayroong mag-sponsor o wala, we will go. Ganito yan. May sabi, ganito yan, Pastor. Ito yung pattern namin. Magsasaka kami, maghahasi kami ng binhi. Ihintayin namin paano siya mamunga. Hindi namin to aapurahin. Hanggang sukdulan na yung kanyang pagkahinog. Anuhin. Hindi yung, pag itinanim namin, hindi kami tatakbo, hintayin namin yun. Ang loob naman ng harvest. Ayun, Pag kasi tao humarbest, alam mo yung kahit sabi? na, hilaw pa eh, na-harvest na, di ba? Yung balahadya dyan, yung pinagsilungan natin, hanggang sa ano, si Alex. Si Alex natin. Mamaya daan natin. Ay, yung pinag-iwanan niya ng kotse. Ay, mabuti, Pastor. Wala nga po dyan nagkukan eh. Marami po dyan tao. Hindi niya alam na merong ano dito. Ngayon, Hindi nga alam na iba to, nagugulat yung iba na meron parang si Vice Mayor ng Natividad, isang buo nito. Alam namin din yung love life nun. Oo, Parang nag-asawa rin yung Yung kanyang tinawag ng loob. nag-asawa sa iba. Oo, tapos nakapag-asawa siya. Yung nakapag-asawa. Pero- Ngayon, nagsama kami sa ministry. Pastor pa rin. Hindi siya nawala sa mahirap naman kasi yung hindi na siya pwede magpastor kasi Ganito yan. ano yung asawa niya, Oo. di ba? Nanghingi siya ng tulong. Hmm. Tinulungan namin short period time. Dinala pa nga namin ng Cagayan yun yung mami niya. Nakarating. Tsaka si Pastor yung Cagayan, ganyan Cagayan. Kaya lang, iba yung vision kasi eh. Magkaiba ng vision. Nag-stay kami sa abroad, missionary. Bumalik nga kami dito, 2021. 2024, napunta kami ng Cabanatuan. 25, 26. Yun yung kasaysayan. Pero agree ako dun sa sinabi ni Sister Christy. Yung team natin talaga nabuo tayo dun sa hindi tayo tumingin sa sa financial.
Panginoon, sa Yun inyong din yung team. sinabi ni Pastor Napakagandang team kanina niyo. eh. Yung mga nahanap kong team eh. Natakot siya dun sa, mas iniiwan namin yung nag-aalok at yung parang bibilhin ka. Meron pong church talaga dito sa Kabanatuan, hindi ko na lang i-mention. Every preaching talaga ni Pastor doon, 2,000. Binibili na. Tapos ibang tuturo ako sa bata, Dito, 200. another 1,000 pa. 2,000, no? Pero yun ay Hindi talagang, kami, hindi plus po bonus. namin yun talaga. Hindi namin ginrap. Hindi namin yung ginrap. Ano po ang hinanap namin sa Panginoon? Lord, yung talagang andun ang kaluluwa. Kung saan. Wala siyang kaluluwa Kasi eh. ikukulong lang kami dun eh. Ala siyang kalo. Alam Ito. niyo yun, dun lang, huwag kang pupunta sa iba. Dito ka lang talaga, dito ka. Eh sabi ko, kung ang kailangan natin pera, eh bumalik na lang tayo sa abroad. Doon na lang tayo. Yan, salamat sa puso. Pero Si sister, oo. yung sa team ko natin na nabuo, nakita ko yun eh, na bagamat tayo ay kakaunti. Pero higit tayo doon sa marami. Bakit po? Eh sila yung ginagawa natin, hindi na nagagawa yun. Yung iiwanan talaga natin yung ating trabaho, yung ating pamilya, yung ating comfort zone. Dapat pag linggo, eh lumalabas na lang tayo, di ba? Nakalabas na lang tayo eh. Sister Christy, magpapa-beauty rest na lang. Magpapa-spa, kaya-kaya naman eh. Eh, kasarap kayang ba't hindi- matulog ngayon. Diba? Pero Busog hindi ka, natin no? yun ginagawa. Bakit? Kasi nga, yung life natin, sabi nga ni Sister Christy, eh, sa'yo Panginoon eh, pagpapagamit ako. Ganun din po kami. Na minsan, hindi maintindihan ng mga anak yun. Kaya yung anak namin, sumisibangot. Eh, katagal-tagal lang kayo. Sinirmo ng Ano parang siya, naman kanina. Gusto Nagmamadali niya, ka. kahit kako. yung si panganay, isa yun, padala ko kayo ng ganito, maglibot kayo ni Papa, mag-check-in kayo sa ganito. Naku, hindi namin kailangan anak yan. Mas masarap pang marinig yung susuportahan mo yung ministry namin. Mas masaya kami doon. Naku, hindi naman nyo i-enjoy yun eh. Idadala nyo lang doon sa mga ano eh. Sa Tulad mga namin, ganito, yung date namin kahapon pero na... alam nyo, mas masaya po. Mas masaya. Nakakalungkot kasi yung ba yung kumakain ka ng masarap na masarap. Tapos na ano mo yung iba na nakikita mo, sabi nga ni Step Christy, dadaan ka sa kalsada. May nakaupo doon sa kalsada, hindi mo alam kung kumain na ba yun. O ano yun. Yun yung naano sa heart na po namin. Ala na yung Ang tanong ba yan, sarili. nararamdaman mo ba yung kalam na sikmura nila? Sana yun po ang makita ng ibang mga ministers, ibang mga pastor. Para manalo. Para manalo sa laban. Kasi yun ang po na. Sige po. I-share ko lang kahapon. Ganun din kami ni Kuya na nakakatingin ng isang, kumbaga sa sunto pa isang hinding bato. Kasi pupunta kami sa ano. Dito, sabi ko, maghanap ka nga ng emo niya. Kasi ang puntos ko, papunta na din lang tayo. Hindi man may mabless tayo. Ihagis ko dun sa matatanda. Ay, nanay, magtatagal tayo. Gabi na. Yan. Ay, makakatagal. Yan, sabi ko. Yung mga ganung bagay, tandaan mo, hinango ka ng Lord. Balik mo lang. Hindi ko okay lang. Doon na nanay, may pabrika ng mga emong doon, ng Glen. Oo, andun yun sa kanila. Eh, bumili na ako ng isang malaking cheese whiz. Dinala ko. Tatagal tayo eh, kagabi na eh. Hinihintay pa tayo ng Miss Jelly. Yan, talagang laging mong tatanawin kung paano ka inahon ng Lord sa ano, yung mga nagugutom, ganyan yan. Isa mo ba kayo dadala? Doon ako sa matatanda, doon sa mga, ay akala ko hihinto tayo bawat daan, bawat makita pulube, gaya ng ginagawa mo, hihintuan mo lahat ng pulube. Hindi naman, may isip naman ako, kung gano'n, galit na galit ako. May isip naman ako, doon ako sa matatanda. Sabi ko, sa'yo, akala ko kay bawat pulubing makita mo, hihintuan mo. Kaya niya sa akin ganun kahapon. Yung parang ako natutuwa naman, kasi na, yung parang, ayaw mo sumunod sa akin, bumaba ka dyan sa kotse para parang nakikita nila na yun na yung lifestyle namin dapat. Ayun, si Dicong bumaba, siya yung nagbitbit ng mga ano. Tapos sinapot na namin ko sa matatanda, medyo sinabi kayo po pa kung kayo nagre-depress sa buhay, ganyan, mag-pray kayo kasi mapalad yun. Nakapag-share ako ng konti, tapos go na kami kasi nga si Lady, ginaganyan na yung kotse. Nakasama niya pala siya kahapon. Na Sister Michelle, nakita mo ha? Bibigay ni Sister Michelle yung linggo niya. Kanina, matagal na pala siya ron. Hindi pala niya. Hindi ako alam. nakita ko si Sister Michelle dumating yun. Hindi po, at nagwawalis lang ako Naghihintay kanina. pala siya ng ano. Tumisilo pa ng gano'n. Sa labas ka kanina. Oo. Hinihintay niya yung gym. Sabi ko, bakit kayo nakalak po? Alam mo sa gym. Opo. Totoo wala Ano doon. tao, di ko ba nung... Ah, Kasi si inaantay ko yung announce nyo si DC. Hindi ako nag-announce. Bakit wala? Hinihintay ko mga nanay Kaya ano magpusa. kung ganyan, pinyat ko na. Kaya sabi ko, nandiyan po ba kayo? Alive pala tayo. I-edit mo. Record na. Kaya, Sabi ano na po, po. kaya nagsapak sa inyo kanina. Yun po. Ah, Kaya matagal ka na pala sa labas. sa labas siya. Kahit kasi sa school, hindi namin pinipilit. May makikita na gusto ko magpusa sila. Hindi naman talaga tayo Hindi abot naman natin kailangan. Kasi po, Hindi tayo yung mga actors taga sa naman. ano, pag
totoo lang po, hindi sila nasanay na nagsisimba. Yun po ang totoo. Nabibilang nilang po ang tao nagsisimba. Ngayon, Yun po ang totoo. basta ang Kumbaga, mahalaga, hindi sila sanay. magtanim tayo na magtanim. Kasi pag hindi talaga nagsanayan, mahirap kung gawin. Yan po kasi. Kaya sila, balisa. Tama mo ba? Balisa sila. Pero bilib ako dito, may negosyo. Ano yun, kasama dito. Kaya Tsaka tatanungin sa sana school kita, yan. dito ba Ano yan? nagbukas? Talagang Kasi po ako, pag nakita niya yung pag sa school. Kung una, just siguro napapansin mo kung bakit. Ito ang natin sa school is yan. Diba? Talihim ako kasi, papansin. Sinabi lang na po ba ko? At saka pati nga yung ano, tinatanong, teacher, si pastor ba? Paano po? May sweldo ba si pastor? Ayan, Ano ba siya? Yung mga oo. ganun. Kasi kailangan mo minsan umiwag, di po ba? Para malaman mo kung Siya, ano. siya nag-aalala yan. Di po ba alam kung ano yung bagay na pupuntahan mo sa buhay mo. Hindi yung, kaya teacher, sumama na nga ako. Hindi mo naman alam. So, ano, yun po siya. Kasi po ako talaga, kahit dati pa sa simbahan namin, meron talaga akong matatag ang tao na pananampalataya. Nalaman ko yung tama at mali. So, bakit gagawin mo yung mga bagay na hindi tama? Yun naman ang paninindigan ko. Kaya lagi ko iniisip, kailangan maging, sa lugar namin, maging iba ako sa kanila. Kung sila, ang lifestyle nila, sugal, pinon, siyempre, kailangan maging iba ako sa kanila. Yun lang po ang anak ko. Sila, gano'n silang lagot. Kapag nakagaga, alam mo na, mali. Pray natin yung lugar na to, Sister Christy, mga kapatid. Sister Susan, si Brother Alvin, anong mga na-feel yung ano? Papasok tayo sa dito sa mga mission eh. Bali cross niya sa may... Minsan magdadala tayo dito ng palay, tayo ng lugaw, sopas. Pinch pa nga yung amoy mga sagabali ko siya. Parang Mas ano ba yung amoy doon? Yung Bali Cruz daw po na amoy pabango para sa kanila. Ay, kasi doon yung tapo Hindi, ang ng masakit basura. lang po kasi nung time na kasama kami ni brother nung after na malis kami. May issue pa sabi kay kaya daw po, ako umalis, ala daw ako napapakinabangan. Sabi Kapatid, ko, dala ka bang apuro yan? Balinggit na bata. wala napapakinabangan, samantalang lahat ng feeding akin. Bali Cruz, Talavera, dito, bakit bayan, akin. Sabi ko, Ay, ikaw ang nag-ano ng Tapos, feeding doon. San Leonardo. San Leonardo ako. Kahit kailan pumunta ako ng linggo, binigyan pa nila ako ng pamasahe. Wala kung ano sa Wala, anong pamasahe? Dito matitid lang pumasay sa pagsakay mo ng dito sa pangalan to? Nakabala namin si Pastor sa paghahanap. Sa Mayapyap. Okay lang kami. Ito na kagad yung terminal. Yan ang Kasi kayamanan. yung sinasabi lang natin kanina, yung experience kasi na napuntahan namin, yung feeding na sinasabi namin na sa Valley Cruz, kahit Sino yung na gumagastos? kaming gumagastos talaga. Total, katulad ni ina-acknowledge ko si Brother Alvin, marunong magluto. Pre kami na may tagaluto. Tapos bibili lang kami ng lulutuin, kami yung gagawa. Tapos mayroong disposable. Talagang lugi po yung maglulugaw sa Valley Cruz. Pagka po kami naglibot nila ng team sa Valley Cruz. Yung mga titinda ng kwek-kwek, titinda ng may kanto, lugi yun dahil sa amin. Ay, libre yung sa inyo. Libre yung sa amin, yung sa kanila may bayad. Kami dinudumog, sila hindi dinudumog. Napakilala ko lang yung team, ano? Tama, hindi ko pa kilala. Si Sister Michelle, taga-Advas, Batikang Kanto, negosyante. Tiga-andos din po ako dati kapatid. Sa sports center, dati kong SK Consilor na andos. Sister Susan, kung gusto mong lumipad ng ibang bansa, Ticket ka. yung mga ticket siya. Ganon. HLC. Pwede. May passport ako eh. Hindi nagkakaya. Ayan. Mag-asawa yan, si Sister Susan, si Brother Alvin. Si Brother Alvin naman, runner yan ni Lord. Lahat ng business alam niyang gawin. Wow. Ay, Ayun, yaman, yung partner yaman. niya. Hindi sa crime, ha? Kay Christ. Aba, kaya yaman ng Lord yan.
Ayan, si dalawa lagi partner. Jackpot yan. Si Sir Christy naman, international online yan. Diba? Praise the Lord. Diba? Talagang kompleto tayo. May-ari ng online, may-ari ng negosyo, may-ari ng... Ano, tuturo kami. Ito naman, I-pray mo. Kasi Dala ko ito hiring kami ng teachers. Pantod din o principal. ako naman, magsasaka lang ako eh. Tama. Alam niyo bang muntik na masunog sa isang gabi? Isang gabi? Oh, yung madaling araw pa. Madaling Ano araw. ba? Kami mga uling sa baba. Madaling araw, isang oras yung pinapatay, lakas ng apoy. Sunod lahat ng damit niya, muntik na sunog. Kayo sa baba. Kasi Wala dami ka ako kami. nag-ihaw sila doon, babatiin mo sila. Madaling araw, nagising ako, maliwanag. Tapos nilakilin ako, lakas ng apoy, malakas pala rin. Bakit? Hindi mapatay ng isang oras. Buti ka, maroon naging washer ako ng plak ng baliwag na yung isang basong gano'n, pitik-pisik lang. Hindi pwede isang timbay hagis mo eh. Kaya pinisik-pisik ko lang, isang oras. Bakit may sumunog? O Baka kasi May bahay po katabi dyan. ng kalan eh, katabi ng kalan. Nalaglag yung baga. Baka nalaglag yung baga. Anyway,